Arlene, ano ang pahayag ng mga mambabatas kaugnay nitong bagong mapa ng China? Ella, para nga kay Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros, desperado na ang China kasunod ng paglabas ng 2023 version na standard map nito na inilathala ng National English Language newspaper ng China na Global Times, kung saan makikita ang 10-dash line na kasama ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa senadora, delusyonal na at wala na sa wisyo ang China sa ginagawa nitong pag-angkin ng hindi naman nila teritoryo. Umaasa ang mambabatas na maghahain ng protesta laban dito ang Department of Foreign Affairs o DFA, gaya ng ginawa ng India, dahil kasama rin sa mapa ng China ang ilang bahagi ng teritoryo nito. Para naman kay Senator Francis Cheese Escudero, hindi maapektuhan ng Pilipinas maging ang 2016 arbitral ruling ng anumang mapa na ilalabas ng China. Hindi na rin dapat anya magpaapekto ang Pilipinas sa mga pahayag ng China at hindi rin dapat pumayag ang bansa na madiktahan sa issue. Ganito rin ang sentimiento ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Anya, walang obligasyon ng Pilipinas na kilalanin ang territorial claims ng ibang bansa. Ang mahalaga anya, tutukan ng Pilipinas ang sarili nitong posisyon kung hanggang saan ang teritoryo at maritime zones ng bansa. Tingin naman ni Senator Jinggoy Estrada nang iinis lang ang China sa ginawa nitong paglabas ng bagong bersyon ng kanilang mapa. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na umaasa silang magiging objective at kalmado ang iba't ibang partido at iwasan anya ang over-interpreting ng issue. Ela, kakalabas lamang ngayon ng pahayag ng DFA at sinabi nga nilang nire-reject nito ang inilabas na 2023 version ng standard map ng China at nananawagan sa China na maging responsable at tumalima sa mga obligasyon nito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. At yun muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Arlene Delgado.